Hintay lang kayo, bago ko sabihin kung paano naging sa akin ang mansyon na iyon. Kailangan muna ninyong marinig ang isang bagay na hindi ninyo inaasahan. Noong unang araw ko sa trabaho bilang kasambahay, nakaupo ako sa sahig ng malaking sala ng 1 milyon-milyong piso na tahanan, at nag-almusal ang may-ari nito, habang tinitingnan ako na parang wala akong kwenta. Hindi niya alam na sa loob ng 5 taon, magiging ako ang magmamay-ari ng lahat ng iyon. Hindi lamang ang mansyon, ang negosyo, ang lupa, ang buhay na inakala niyang eksklusibo para sa mga katulad niya. Ang totoong tanong ay, paano? At bakit hindi ako umalis kahit ilang beses akong nilapastangan, siniraan, at tinrato na parang hindi tao? Ang sagot sa tanong na iyan ay magbabago ng paraan ng inyong pag-iisip tungkol sa tagumpay, sa kahirapan, at sa mga taong nasa paligid ninyo ngayon na baka hindi ninyo pinapansin. Ang pangalan ko ay Maisol. At ito ang aking totoong kwento. Lumaki ako sa isang baryo sa lalawigan, sa isang munting bahay na gawa sa kahoy, at yero na tumatulo tuwing umuulan. Itong magkakapatid kami, at ang aming mga magulang ay magsasaka. Hindi kami mayaman, pero hindi rin kami nagugutom. Laging may kanin sa mesa, laging may pagmamahal sa puso. Ang problema ay ang pagmamahal, hindi makapagbabayad ng matrikula. Hindi makapagbibili ng gamot, hindi makakapag-ipon para sa kinabukasan. Na magtapos ako ng high school, alam ko na ang aking mga pagpipilian ay limitado. Ang kolehiyo ay isang pangarap na mukhang napakalayo. Ang trabaho sa lalawigan ay puo bukid o palengke. At ang Maynila ay isang mundo na puno ng pangako at panganib na sabay. Narinig ko ang mga kwento. Mga kabataang lumabas ng probinsya na bumalik na may pera. Mga kabataang lumabas at hindi na bumalik. Pero kahit gaano kasalungat ang mga kwentong iyon, nagpa siya akong subukan. Dahil ang tanging bagay na mas nakakatakot kaysa lumabas ay ang manatili at panoorin ang aking buhay na maging eksakto, katulad ng buhay ng aking mga magulang, na puno ng pagmamahal pero walang kinabukasan. 22 taong gulang ako nang dumating ako sa Maynila. Isang maliit na bag ang dala ko, ilang libong piso na ipon ng aming pamilya, at ang isang pangakong bibilhin ko ang kahirapan namin pabalik ng probinsya. Hindi bilang pagtakas, kundi bilang tagumpay. Ang unang trabahong nakuha ko ay bilang kasambahay sa isang malaking bahay sa Quezon City. Hindi ito ang nais ko, pero ito ang tanging trabahong inaalok sa akin. Kaya tinanggap ko, at doon nagsimula ang lahat. Ang pamilyang pinagsilbihan ko noon ay hindi masamang tao sa kabuuan. Pero may isang tao sa bahay na iyon na gumawa ng buhay ko na napakahira. Ang anak ng pamilya, isang lalaking may edad na 30 taon, na pinalaki ng may saradong kamay, pero bukas na dibdib, ay laging may paraan ng pagtingin sa akin na parabang ako ay isang bagay, hindi isang tao. Tawag niya sa akin ay Hoy, kahit alam niya ang pangalan ko. Ipinagawa niya sa akin ang mga trabaho na hindi bahagi ng aking kontrata, hugasan ang kanyang kotse, linisin ang kanyang kwarto, kahit hindi ito kasama sa aking tungkulin, at minsan, hahanapin niya ako ng 12:00 ng gabi para lang ipahanap ang kanyang remote control na nakaisa pala sa harapan niya. Pero hindi ako umalis. Hindi ako umalis dahil sa bawat gabing hinahangaan ko ang kalungkutan sa aking maliit na kwarto. Naalala ko ang aking ina. Naalala ko ang kanyang mga kamay na mapagmahal pero puno ng tanda ng pagsisika. As sinabi ko sa sarili ko, hindi ito ang wakas ng aking kwento. Ito ay ang simula. Sa loob ng unang taon sa bahay na iyon, nagpa siya akong gawin ang isang bagay na hindi karaniwan para sa isang kasambahay. Nag-aral ako. Hindi sa paaralan, wala akong oras at pera para doon. Nag-aral ako ng negosyo sa pamamagitan ng mga libreng resources sa internet. Tuwing mayroon akong pahinga, kumukuha ako ng lumang smartphone na binili ko ng second hand at binabasa ang mga artikulo tungkol sa entrepreneurship, sa investments, sa real estate. Nanonood ako ng mga YouTube videos tungkol sa kung paano pinalago ng mga taong walang puhunan ang kanilang negosyo. Kinukuha ko ang lahat ng kalaman na maaari kong makuha ng libre. At nakinig ako. Nakinig ako ng husto sa loob ng bahay na iyon. Hindi ito espiya. Ito ay pagkatuto. Na mag-usap ang mga amo ko tungkol sa kanilang mga investment. Nakinig ako. Hindi para mang-abuso ng impormasyon, kundi para maunawaan kung paano nag-iisip ang mayayaman. Natuklasan ko ang isang bagay na hindi itinuturo sa mga paaralan sa probinsya. Ang mayayaman ay may ibang relasyon sa pera. Hindi nila tinitingnan ang pera bilang bagay na ginagastos. Tinitingnan nila ito bilang bagay na ginagawang kumita. Capital, assets, leverage. Nagsimula akong magtabi ng pera. Hindi isang malaking halaga, imposible yon sa sweldo ng isang kasambahay. Pero kahit 500 piso kada sweldo, itinatabi ko. Hindi ko ito inilalagay sa bangko lamang. Natutunan ko ang tungkol sa cooperative savings. Ang aming lugar ay may isang maliit na cooperative, at nag-member ako. Ang interest rate ay mas mataas kaysa sa bangko, at ang pera ko ay lumalago ng mas mabilis. Sa loob ng 2 taon,
Nakatipid na ako ng sapat para gawin ang aking unang maliit na negosyo. Nagbenta ako ng ulam sa labas ng subdivision tuwing umaga. Bago pa mag-alas 6, nagagawa ko na ang aking mga trabaho bilang kasambahay, naghain ng almusal, naglinis ng sala. Pagkatapos, sa aking oras na pahinga ng umaga, lumalabas ako at nagbebenta ng kanin at ulam sa mga gwardiya, sa mga manggagawa, sa sinumang may gutom sa oras na iyon. Natuklasan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Nagustuhan ko ang pagbebenta. Hindi dahil sa pera, kahit maliit pa ito noon, kundi dahil sa pakikipag-usap sa mga tao, sa pag-unawa sa kanilang pangangailangan, sa paghahanap ng paraan para maibigay sa kanila ang gusto nila sa presyong kayang-kaya nila. Sa ikatlong taon ko bilang kasambahay, nangyari ang isang bagay na nagbago ng lahat. Ang pamilyang pinagsilbihan ko ay may malapit na kakilalang nagtatrabaho sa isang malaking kompanya. Isang gabi, may dinner party sa bahay, at tulad ng dati, ako ang nag-aasikaso ng pagkain, inumin, at lahat ng pangangailangan ng mga bisita. Habang naglilingkod ako, narinig ko ang isang usapan sa pagitan ng amo ko at ng isa sa kanyang mga kaibigan, isang businesswoman na nagngangalang Tita Cora. Nagsasalita sila tungkol sa isang lupa sa labas ng Maynila na ipinagbibili ng mura. Ang may-ari ay kailangan ng mabilis na pera dahil may medical na emergency. Ang presyo ay kalahati ng market value. Ang problema ay walang gustong bumili dahil ang lupa ay may malaking bahagi na luling, akala ng lahat, baha ito tuwing tag-ulan. Pero narinig ko ang detalye ng lokasyon. At naalala ko ang isang artikulo na nabasa ko ilang linggo bago iyon, tungkol sa isang infrastructure project ng gobyerno sa lugar na malapit doon. Isang bagong drainage system na itatayo sa loob ng 2 taon. Kung magiging totoo ang proyektong iyon, ang baha na problema ng lupa ay mawawala. At ang halaga ng lupa ay tataas ng 3, 4, o 5 beses. Kinausap ko si Tita Cora nang makaalis ang lahat ng bisita. Alam ko na ito ay isang malaking panganib. Sino ako para makipag-usap sa isang businesswoman? Isang kasambahay, isang babae mula sa probinsya na hindi man lang nakapagkolehiyo. Pero naalala ko ang isang bagay na nabasa ko. Ang pinakamalaking panganib ay ang hindi subukan. Kaya nilapitan ko siya at sinabi ko ng may buong kagalangan at katapatan kung ano ang alam ko. Nagtawa siya sa simula. Hindi masamang tawa, parang nagtaka siya. Tinanong niya ako kung saan ko nalaman ang tungkol sa infrastructure project. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking mga binabasa, sa aking pag-aaral sa gabi. Nagbago ang ekspresyon niya. Kinuha niya ang aking numero at sinabi niyang bibisitahin niya ang lugar para suriin. 2 linggo pagkatapos, tinawagan niya ako. Ang proyekto ay totoo at gusto niyang makipagtulungan sa akin. Hindi pera ang ibinigay niya sa akin. Wala akong sapat para sa isang land investment kahit maliit. Ang ibinigay niya sa akin ay kaalaman. Tinuruan niya ako ng tungkol sa joint ventures, sa profit sharing, sa mga legal na paraan ng pakikipagsosyo, kahit walang puhunan, gamit lamang ang impormasyon at koneksyon. Tinuruan niya ako kung paano makipag-negotiate, kung paano basahin ang mga kontrata, kung paano pagtingin ang aking presensya sa isang silid-puno ng mga taong mas matalino at mas may karanasan kaysa sa akin. At nag-invest siya ng pera sa lupa, kasama ang aking pangalan bilang co-investor, dahil sa aking impormasyon at trabaho sa pag-aaral ng feasibility ng property. Ito ang aking unang totoong investment. 0 piso ang aking naibigay, pero may stake ako. Sa loob ng 2 taon, nagkatotoo ang proyekto. Ang lupa ay tumaas ang halaga. Ang aking bahagi sa profit ay nagbigay sa akin ng pera na hindi ko inakala na makukuha ko sa loob ng 10 taon ng pagiging kasambahay. Hindi ito overnight success, 2 taon ang maghintay, 2 taon ng tiwala, 2 taon ng patuloy na pag-aaral at paggawa. Sa ika-4 na taon ko sa bahay, nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang ama ng pamilyang pinagsilbihan ko ay nagkasakit ng malubha. Ang kanilang negosyo, isang chain ng maliliit na tindahan, ay nagsimulang malugi dahil walang namamahala ng maayos. Ang anak na lalaki, ang lalaking laging tinatawag sa akin ng Hoy, ay hinihandang pangalagaan ang negosyo ng kanyang ama. Ang inay naman ay labis na nag-alala sa kalusugan ng kanyang asawa para mapagtuunan pa ng negosyo. At humingi sila sa akin ng pulong. Hindi dahil natuklasan nila ang aking mga kalaman, kundi dahil narinig nila na may kaibigan akong businesswoman na si Tita Cora. Gusto nilang makilala siya para magbigay ng advice tungkol sa kanilang negosyo. Tumulong ako. Inagkabit ko sila sa Tita Cora. At sa proseso ng pagtulong, nalantad ang aking sariling kakayahan. Nakita nila kung paano ako nakipag-usap kay Tita Cora, nang may paggalang pero may tiwala sa sarili. Nakita nila kung paano ko kinuha ang mga problema ng kanilang negosyo at nag-identify ng mga posibleng solusyon. Nakita nila na ang kasambahay na inakala nilang basta-basta lamang ay may isip na hindi nila inaasahan. Nag-alok sila sa akin ng posisyon sa kanilang negosyo. Hindi pa ito malaking posisyon,
assistant manager sa isa sa kanilang mga tindahan. Pero ito ay ang pintuan na kailangan ko. Tinanggap ko. Sumali rin ako kay Tita Cora sa isang bagong venture na kanyang sinimulan. Sa loob ng susunod na 12 buwan, pinalago namin ang mga tindahan ng pamilya. Gumamit ako ng mga estratehiyang natutunan ko sa aking mga binabasa at sa patnubay ni Tita Cora. Nagsimula kaming mag-online selling para sa ilang products. Bago pa magtapos ang taon, ang mga tindahan na dating lugi ay kumita na ng 2 beses kaysa sa dati. Pero hindi ito ang pinakamahalagang bagay na nangyari sa ika-4 na taon. Ang pinakamahalagang bagay ay isang gabi na maulang Nobyembre, nang umupo ang buong pamilya sa sala at ang ama, na nagaling na ng kaunti ang kalusugan, ay tumawag sa akin. Naupuan niya ako sa sofa katabi niya. Ang unang beses sa 4 na taon na inupo nila ako sa sofa, hindi sa sahig. At sinabi niya, Maisol, ang katulad mo ay bihira. Salamat. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang naramdaman ko sa sandaling iyon. 5 taon ng kahirap-hirap, ng pag-aaral sa gabi, ng pagtitipid, ng pakikinig, ng paggitiyaga, naramdaman kong lahat iyon ay kinikilala sa isang simpleng salamat. Umagos ang luha ko nang walang abiso. Humingi sila ng patawad para sa lahat ng beses na hindi ako tinrato ng tama. At tinanggap ko iyon ng buong puso, hindi dahil kailangan ko ng kanilang pagpapatawad para mapanatag ang aking sarili, kundi dahil ang pagpapatawad ay nagpapala rin sa nagpapatawad. Sa ika-5 taon, dumating ang pinakamahirap na desisyon ng aking buhay. Natuklasan ko sa pamamagitan ng aking trabaho sa kanilang negosyo at sa aking pakikipagtulungan kay Tita Cora na ang mansyon na pinagtatrabahuhan ko sa loob ng 5 taon, ang malaking bahay na iyon sa Quezon City, ay isang ay-ayan na gusto ng isang malaking developer. Gusto nilang bilhin ito para sa isang condominium project. Ang presyo na inaalok nila ay napakalaki. Pero ang pamilya ay nag-aalangan dahil may malalim silang emosyonal na koneksyon sa bahay. At naalaman ko rin ang isa pang bagay. Ang pamilya ay may utang na hindi nila nabubunyag sa publiko. Malaking utang sa isang pribadong nagpapautang. At ang deadline ng pagbabayad ay papalapit na. Nag-usap kami ni Tita Cora tungkol dito. May paraan, sinabi niya, para maayos ang lahat, pero kailangan ng malaking desisyon. Kasama ang aming savings at ang aking bahagi mula sa joint ventures namin. Kasama ang suporta ng ilang investors na kilala ni Tita Cora. Maaari naming bilhin ang bahay bago ito ibenta sa developer. Maaari naming i-structure ang property para maging isang bautike na negosyo. Hindi condominium, kundi isang event venue at bed and breakfast na magpapanatili ng karakter ng lugar habang gumagawa ng kita. At ang pamilya, na pinipalaya mula sa kanilang utang at may sapat na puhunan para magsimulang muli, ay maaaring manatiling may maliliit na stoke sa bagong negosyo. Ang deal ay komplikado. Ang papel ay daan-daan. Ang presyo na binayaran namin ay katumbas ng lahat ng aming ipon at investment returns sa loob ng mga nakaraang taon. Ito ang lahat o wala. Pumirma kami. Sa araw na naging sa amin ang property, nakatayo ako sa harapan ng malaking bahay na iyon. Ang bahay na pinasukan ko 5 taon noon na may isang bag at ilang libong piso. Ang bahay kung saan ako tinawag ng hoy. Ang bahay kung saan ako naghugas ng pinggan, naglinis ng sahig, natulog sa maliit na kwarto sa likod. Nakatayo ako ngayon bilang co-owner. At sa aking kamay ay ang susi sa pinto ng sala, kung saan minsang nakaupo ako, sa sahig, habang nag-almusal ang dating may-ari. Umiyak ako ulit. Pero ibang klase ng luha na iyon. Ang mga taong nanonood ng kwentong ito mula sa labas ay maaring isipin na ang tagumpay ko ay dahil sa swerte. Na nasuwerte akong marinig ang usapan sa dinner party. Nasuwerte akong makilala si Tita Cora. Nasuwerte akong nasa tamang lugar sa tamang oras. At may bahagi ng swerte sa lahat ng kwento ng tagumpay. Hindi ko itatanggi yon. Pero ang swerte ay katulad ng ulan. Bumabagsak ito sa lahat. Ang pagkakaiba ay kung sino ang may banga at sino ang walang dala. Ang aking pag-aaral sa gabi ay ang aking banga. Ang aking pagtitipid, kahit maliit ang naitabi ko, ay ang aking banga. Ang aking pagpili na makinig at matuto mula sa lahat ng mga kasalubong ko, ay ang aking banga. Nang bumuhos ang ulan ng pagkakataon, may hawak akong lagayan. Ang isa pang bagay na gustong sabihin ko sa mga nanonood ngayon na baka nasa mahirap na sitwasyon, huwag maliitin ang inyong posisyon. Kahit kasambahay ka, kahit super, kahit gwardiya, kahit nasa pinakamababang rung ng lipunan ang inyong tingin sa inyong sarili, kayo ay nasa loob ng isang mundo na puno ng impormasyon. Ang tanong ay, naiinig ba ninyo? Natututo ba kayo? Gumagawa ba kayo ng paraan para gamitin ang lahat ng makikita at mairinig ninyo? Hindi kailangan ng kolehiyo para maging matalino. Hindi kailangan ng puhunan para magsimula. Kailangan lamang ng 3 bagay, ang desisyon na magpatuloy kahit mahirap, ang kababaang loob na matuto mula sa lahat, kasama na ang mga taong mas mababa sa inyong akala ang ranggo, at ang tapang na kumilos kahit hindi pa kayo ganap na handa. Ang pinakamalaking kasinungalingan na sinasabihan tayo ng mundo ay ito,
na ang tagumpay ay para lamang sa mga may pribilehiyo. Para sa mga ipinanganak na may pera, may koneksyon, may akses sa tamang paaralan at tamang mga tao. At, mas madali ang paglalakbay para sa kanila. Hindi ko itatanggi yon. Ang sistema ay hindi pantay-pantay. Pero ang mas madali para sa kanila, ay hindi katumbas ng imposible para sa atin. Ang mansyon ay mayroon na kaming 10 empleyado ngayon. Marami sa kanila ay may katulad na background sa akin. Mga kabataan mula sa probinsya. Mga taong naghahanap ng pagkakataon sa lungsod. At sa araw na tinatanggap ko sila sa trabaho, sinasabi ko sa bawat isa, ikaw ay higit pa sa iyong posisyon ngayon. Huwag kalimutan niyon. Natutunan ko rin ang isang bagay na hindi ko inaasahan na matututunan. Ang pera ay hindi ang pinakamahalagang bagay na nakuha ko sa loob ng 5 taon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang tao. Si Tita Cora, na naging mentor ko at ngayon ay isa na sa aming mga business partner. Ang pamilyang dati ay aming mga amo at ngayon ay aming mga kasosyo sa negosyo. Pati na rin ang anak na lalaki na dating tinatawag sa akin ng Hoy, na ngayon ay nagpapasalamat sa akin tuwing nagkikita kami at patuloy na natututo mula sa karanasang iyon. Ang aking mga kasamahan sa trabaho sa mga nakaraang taon na ngayon ay nagiging mga customer, tagapagtaguyod at kaibigan. Ang mga koneksyon, ang tunay, matapat at magkabilaan na koneksyon ay ang pinakamahalagang puhunan na maaari mong itayo sa iyong buhay. Ngayon, 5 taon mula nang unang tumalon ako sa jeep, patungong Maynila na may isang bag at pag-asa lamang. Nakatayo na ako sa isang lugar na hindi ko inakala na abutin ko. Hindi pa ito ang katapusan ng aking paglalakbay. Malayo pa ang gusto kong puntahan. Pero ang bahay ko ngayon ay hindi na ang maliit na kwarto sa likod ng malaking mansyon. Ngayon, ako ang may-ari ng mansyon. At lalong nagpapasalamat ako sa bawat piso na itinabing ko, sa bawat gabing nag-aral ako sa halip na matulog, sa bawat pagkakataong pinili kong matuto sa halip na magalit, at sa bawat taong nagtiwala sa akin, kahit hindi pa nila alam ang buong kwento ko. Pero heto ang bagay na hindi pa namin napag-usapan. At ito ang pinakamahalagang bahagi ng lahat. Sa bawat kinakaharap ninyo ngayon na parang hadlang, ang kakulangan ng pera, ang walang koneksyon, ang pakiramdam na wala kayong karapatan sa mas magandang buhay, nais kong sabihin sa inyo, ang mga hadlang na iyon ay totoong-totoo. Hindi ko ito bababaan. Hindi ko sasabihing madali, mahirap, masakit. Hindi lahat na magsisikap ay magtatagumpay sa paraan na akala nila. Pero ang pagpili na subukan ay laging mas malinaw kaysa sa pagpili na hindi. At ang pinakamapanganib na kasinungalingan ay ang sabihin sa inyong sarili na hindi para sa inyo ang tagumpay. Para sa inyo ang tagumpay. Kayo ay may halaga. Hindi ang halaga na ibinibigay sa inyo ng inyong posisyon ngayon, ng inyong sweldo ngayon, ng tingin sa inyo ng mga tao ngayon. Ang inyong totoong halaga ay ang lalim ng inyong pagsisikap, ang lapad ng inyong pagmamahal, at ang taas ng inyong pangarap. At kung isang kasambahay mula sa isang maliit na baryo sa probinsya ay maaaring maging may-ari ng mansyon sa loob ng 5 taon, anong posibilidad ang bukas para sa inyo? Maraming nagtatanong sa akin ngayon kung may mga naging regret ako sa panahong iyon. Kung minsan gusto ko na lang umalis at hanapin ang ibang trabaho na mas magagalang ang mga kasama ko. Ang sagot ko ay, maraming beses. Maraming gabing umupo ako sa aking maliit na kwarto at umiyak dahil sa pagod, sa lungkot, sa pakiramdam na parang hindi ko na kaya. Maraming umaga na bumangon akong nanghihina, pero kailangan pang bumangon. Pero sa bawat gabing iyon, isang tanong ang bumabalik sa akin. Kung iwan ko na ito ngayon, anong susunod na senaryo ang makikita ko sa sarili ko? At kung ang sagot sa tanong na iyon ay mas malungkot kaysa sa kasalukuyan ko, pagbibigyan ko pa ang sarili ko ng isa pang araw. At tagatapos, isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang mga araw na iyon ay naging mga linggo, ang mga linggo ay naging mga buwan, at ang mga buwan ay naging mga taon ng patuloy na pagsisikap na nagbunga. Ang tagumpay ay hindi isang kaganapan. Ito ay isang kalipunan ng maliliit na pagpipilian na ginawa tuwing may opsyon kang sumuko, pero pinili mo pa ring ituloy. May isang eksena pa sa kwentong ito na hindi ko pa nababanggit. Isang eksenang sa akin ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kontrata at property at kita. Ilang buwan pagkatapos na naging sa amin ang mansyon, bumalik ako sa aming baryo sa probinsya. Hindi para ipagmayabang ang aking tagumpay, kundi para bisitahin ang aking ina. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, nagawa kong ibigay sa kanya ang isang regalo na malaon ko ng pinapangarap. Isang maliit na bahay, hindi mansyon, kundi isang matibay, malinis, komportableng bahay na hindi tumatulo sa ulan, na may sariling banyo, na may mga bintana na may tamang sukat at hindi kailangang takpan ng plastik tuwing bagyo. Habang hawak ng aking ina ang susi ng bagong bahay na iyon, tumingala siya sa akin at nagtanong, "Paano mo ito nagawa?" Sinabi ko sa kanya ang kwento. Ang buong kwento, mula sa mansyon, hanggang sa maliit na kwarto sa likod, hanggang sa dinner party, hanggang kay Tita Cora, hanggang sa pirma ng kontrata. At nang matapos ako, ngumiti siya at sinabi, "Alam ko na, ang iyong ama at ako,
Lagi kaming nanalangin para sa tapang ng aming mga anak, hindi para sa swerte. Para sa tapang. At binibigyan ka ng Diyos ng higit pa sa aming hiniling. Ang tapang. Hindi ang galing. Hindi ang swerte. Hindi ang koneksyon o ang pribilehiyo o ang edukasyon. Ang tapang na magsimula kahit hindi pa handa. Ang tapang na matuto kahit nakakahiya. Ang tapang na kumilos kahit natatakot. At ang tapang na magpatuloy kahit paulit-ulit na sinasabihan ng mundo na imposible. Iyan ang pinakamahalagang bagay na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Hindi ko alam ang inyong iyak na sitwasyon. Hindi ko alam kung aling hadlang ang inyong kinakaharap ngayon. Pero alam ko ito, kayo ay nanonood ng video na ito para sa isang dahilan. Baka naghahanap kayo ng inspirasyon. Baka naghahanap kayo ng patunay na may pag-asa pa. Baka naghahanap kayo ng kwento na magpaparamdam sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa inyong paglalakbay. Kung iyon ang hinahanap ninyo, heto ito. Hindi kayo nag-iisa. At may pag-asa. Ang kwentong ito ay totoong nangyari. Ang pangalan at ilang detalye ay binago para sa privacy. Pero ang kabuuan, ang paglalakbay mula sa kasambahay hanggang sa may-ari ng mansyon, ay katotohanan. At kung may mga tanong kayo tungkol sa mga hakbang na ginawa ko, tungkol sa mga resources na ginamit ko sa pag-aaral, tungkol sa mga konkretong estratehiya sa investment at entrepreneurship na natutunan ko sa paglalakbay na ito, patuloy ninyong abangan ang mga susunod na video ko, dahil isa-isang ibabahagi ko ang lahat ng iyon. Dahil ang pinakamagandang bagay na maaari kong gawin ngayon ay gamitin ang lahat na natutunan ko para tulungan ang susunod na maisol. Kahit saan man siya naroroon ngayon, kahit anong maliit na kwarto ang kanyang tinutulugan, kahit gaano kalayo ang kanyang pangarap sa kanyang kasalukuyan. Dahil kung kaya ko, kaya rin ninyo. At para sa taong nanonood ngayon na baka nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay, gusto kong sabihin ng direkta, huwag sumuko ngayong gabi. Ang susunod na araw ay maaaring ang araw na lahat ay magsisimulang magbago. Hindi ka makakaalam kung hindi ka magpatuloy. Heto na ang bahagi na pinaghihintay ninyo sa simula pa ng video na ito. Ang sorpresa na sinalitain ko sa pinakaunahan. Ang lalaki na laging tumatawag sa akin ng Hoy, ang anak ng pamilya, ay ngayon ay nagtatrabaho para sa isa sa aming mga business ventures. Hindi siya nagtatrabaho para sa akin bilang kasambahay. Nagtatrabaho siya bilang isang konsultan sa marketing, isang larangan na alam niya at mahusay siya doon. At sa tuwing nagkikita kami sa mga meeting, inatawag niya ako ng Maam Maisol. Hindi ko kailanman hiniling iyon sa kanya. Nangyari iyon ng kusa, nang makita niya kung sino palaga ako. Kung sino talaga tayo, ay hindi natin dapat patunayan sa mga taong hindi gustong makita ito. Patunayan natin ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, ng ating paglalakbay, ng ating tagumpay. At sa tamang oras, makikita ng mundo kung sino tayo. Nagsimula akong bilang kasambahay. Ngayon, ako ang may-ari ng mansyon. At ang kwentong ito ay hindi pa tapos.